Kaya nag-look forward ako sa Bicameral Conference Committee meeting sana sa mga counterparts namin sa House. Maipapasa nga ba namin? I am hopeful kasi nga po sa unang pagkakataon, 1/3 ng Senado ay nag-file ng mga anti-political dynasty bills. At kasama po dun sa mga authors ay dalawang tinuturing ng mga dynasts. Pero nung committee hearing, sinabi ni na Senators JV at Erwin na kami nga, or sabi ng bawat isa sa kanila, ako nga, miyembro ng political family, pero gusto kong buksan ang political system natin sa lahat ng Pilipino. Yung isang dynast, hindi sumali. Kinakabahan akong tanungin, sino po ang tinutukoy nyo? Basta po, at least para sa akin, sabihin na natin, dalawa. Tulfo brothers, the Estrada brothers, yung isa ay the Villar siblings. Hindi ba kasama ang Villar siblings? Hindi po sila naging authors, pero I'm hoping sa pagtatapos namin ng period of interpellations, kasi may 5 pang nakalistang mag-interpellate, and of course, sa period of amendments at sa pagboto, I'm hoping sasama din po sila sa pagbasa nitong batas. May dalawa pa, yung dalawang Cayetano. Ayun, so kabilang din sa mag-interpellate pa, and I'm hoping, malay natin, na mas marami pa mula sa Senado ay bumoto para dito. I am hopeful also because ang counterparts namin sa House, they had, I think, 21 or 22 or 24 bills. And for the first time, ang isang speaker at majority leader nila ay kasama sa nagsulong nito. And they have passed their version on third and final reading. At for the first time also, ang anti-political dynasty bill ay kasama sa priority legislative agenda ng LIDAC, ng chair ng presidente. Parang academic question ito. Well, nasa saligang batas yung mandato. The Constitution mandates the state to guarantee equal opportunities for public service and shall pass and will pass an anti-political dynasty bill as may be defined by law. Aside from equal opportunities, di ba, Sani, na hindi naman pwedeng isang pamilya lang siyang nagli-leader sa isang bayan, sa isang probinsya, o sa bansa. Congress, may congressman, may national leader, senador, hanggang sa baba, party list, magkakamag-anak yan. Ano bang masama dito? Sabi ko yung academic discussion. Para lang maunawaan ang ating mga... We're on live stream, Senator. Ano ba? Meron ba? Masama ba talaga yung mga magkakamag-anak? Eh kung magagaling naman sila, at talaga namang may pusong public servant, meron akong alam, ha? Ako rin po. May alam ako na ganyan. Pero matitino at talagang delivers services to the people. And the province, sasabihin ko na, and the province is very progressive and one of the top provinces in the country. So ano mong masama na magkaroon ng isang political dynasty sa isang lugar? Parang nahuhulaan ko yung iniisip nyo. But, this is, oo, may ilang mga dynasty na masasabi ng mga constituents nila, matitino, magagaling, yung mga nagsisilbi. But this bill is not about personal virtue or family virtue. It's about yung, finally, 4 decades pagkatapos ito inutos ng konstitusyon, buksan talaga yung political system sa karamihan ng mga Pilipino. So this has political benefits na mas malawak yung mapagpipilian ng ating mga kababayan. Kung sino-sino ay pwedeng maglingkod at kung sino-sino yung pwedeng tanggilikin ng ating mga botante for a wider offer sa ating lipunan. Iba't ibang mga ideya, iba't ibang mga plataforma, iba't ibang mga polisiya na hindi